Hello guys, let's talk about scammers sa mga dating site. Alam ko, maraming naka-experience dyan na nasa dating site sila and then daming mga scammers. Hello guys, let's talk about scammers sa mga dating site. Alam ko, maraming naka-experience dyan na nasa dating site sila and then daming mga scammers. Based naman sa experience ko, wala pa naman akong na-experience sa ganyan na may nang-scam sa akin. Especially dito sa dating site. Kasi nung nag-login ako ng dating site, nakamit naman agad ako, which is my wing. So, thankful lang ako guys na hindi ako na biktima ng mga scammers na yan, yung mga online love scamming, ganyan. Daming ganyan yan, dami talaga. Kat manood ka diba ng catfish? Ako, I'm a big fan of catfish talaga. Kasi laging, every week talaga yung mga latest episodes nila, pinapanood ko yan. So, kaya dapat lang din talaga maging open-minded tayo na maraming mga scammers. Pumunta ka ng mga dating site, ang daming scammers dyan. Kahit yung Christian Filipina na yan, ang dami pa rin scammers dyan. Diyos ko, di na sila natatakot. Akala ko nga noon yung Christian Filipina na yan is talagang mga tao dyan is more on mga Bible, mga ganyan. Pero no, marami pa rin scammers dyan. Kasi yung sister ko naka-encounter dyan na may mga scammers talaga. And then, one of my friend, nasa Dubai siya, sabi niya sa akin, sis, paano ba punta doon ng dating site? So, sabi ko, sige, mag-login ka ng Christian Filipina. Sabi, search mo lang yan sa Google. Then, in-update ko siya. After mga a week, sabi ko, nakamit, mayroon ka na ba nakausap na foreigner doon? Sabi naman niya, meron na daw. So sabi ko, okay, that's good. And make sure na mag-usap kayo ng video call. Kasi ako talaga guys, ayaw ko yung hindi ka makipag-usap sa akin ng video call. Gusto ko, kapag magka-chat tayo, usap agad ng video call. Kasi kapag hindi ka makipag-usap sa akin ng video call and hindi mo sinushow yung face mo, it means na you're a scammer. Diba? Ganun yun. Ganun yung atake. So, sinabihin ko yung friend ko. So, ano nang update? Siguro mga 2 weeks, 3 weeks na lang ganun. Sabi niya, yun, nag-usap naman kami. Nakamit na rin siya ng guy doon. Nag-usap na sila privately. Sabi ko, that's good. Good luck to you. And then, sabi niya sa akin, one day, sabi niya, alam mo ba sis, scammer ata yung nakausap ko. Bakit? Kasi inalok niya ako ng investment. I told her, oh my God, that's a scam. O ako sa'yo, i-block mo yan. Kasi yung mga scammer na yan, mapapa-inlove ka sa kanila. Gagawin nilang lahat para ma-inlove ka sa kanila. To the point na kung manood ka ng mga scammers na yun dyan na nabibiktima, papa-inlovein ka nila, kukuhanin na yung loob mo. So, be careful talaga. Siguro ako, alam ko na yung kasi lagi ako nanonood ng mga catfish na yan. Every week talaga. Lahat ng mga episodes ng catfish, pinapanood ko yan. So, kailangan may makuha ka ng mga tips dun kung ano yung mga way ng mga scammers na paano kanila ma-scam. Sa akin, no. Kaya yun sa akin, ito may wink-wink ha. The moment na nag-send ako ng message sa kanya, sabi ko, can we talk on video call? And he said that just wait until 30 minutes kasi nasa work siya. So sabi ko, okay. After 30 minutes, nag-wait ako. So, to cut the story short, tinawagan ko siya. Sabi niya, I'm home. Sabi, can I call? And he said, yeah. So, kinul ko siya ng video call. So, yeah. See, until now, we're okay. And I prove it na hindi siya scammer. Ganda ng story namin dyan. So, yun na.
ingat tayo din sa mga scammers. And also guys ha, yung sister ko, victim din siya ng ganyan. Yung bang napa-inlove yung sister ko, pero sabi ko sa sister ko, scammer to. And then to the point guys, na nag-send siya ng pera sa name ng mother ko. Hiningi niya yung name ng mother ko, hiningi niya din sa sister ko. So, nag-send siya ng receipt. Hindi namin maintindihan guys yung laman ng receipt, kung ano yun. And sabi ko, scammer talaga to. Kasi paano mo naman makukuha yung pera kung hindi mo alam kung sino yung sender. Then mali-mali yung mga ganun. And also dito sa WhatsApp, malalaman mo talaga kung saan yung country. Kasi every time natatawag sila sa'yo, nakalagay yung country code dyan kung taga saan sila. It doesn't mean na yung mga scammer, minsan nakukuha nila yung loob ng mga ini-scam nila, yung biktima nila noon. So nagiging kanila yung mga numbers. So akala mo yung mga yan taga US lang, pero gamit na nila yan ng mga number ng mga na-scam nila, yung mga ganun. So matalino sila. Kung matalino sila guys, mas matalino tayo. So ako, hindi ako may isahan ng mga scammer na yan. No way. Kasi ayoko nang sa umpisa pa lang, mararamdaman mo na yun kung scammer ba sila o hindi. Mararamdaman mo na agad yun. So kung ikaw paanga-anga ka, ay kawawa ka. Kaya kung mag-usap tayo, it's okay, ganyan, chat. Pero sa isang araw na hindi po pwedeng hindi kita tatawagan, chat-chat lang, no way. Hindi pwede sa akin ng chat-chat, video call. Right? Bakit mo ginagamit yung WhatsApp mo kung hindi ka magkipag-usap sa akin ng video call? For what? Ganun yun. Kasi mostly din sa mga dating site is WhatsApp yung mga dun una nag-uusap. Ako WhatsApp yung binigay ko. And nakakaloka pa yung pagbigay ko guys ng WhatsApp ko kasi true spelling talaga. Spelling moment talaga. So yun lang guys. Magiging aware tayo sa mga scammers kasi ang dami-dami talagang scammers ngayon. Ang daming nabibiktima and ang karamihan dyan is yung mga tao talagang aanga-anga talaga. And especially sa mga OFW, huwag tayong pa-scam and focus lang tayo sa trabaho natin. Ang hirap magiging biktima kasi hindi mo na maibabalik yung pera. Kunyari nag-invest ka na ng pera, siguro kahit na-scam ka na sa feelings mo, masakit yun. What more pa kapag nag-invest ka na ng pera, hindi lang yung feelings mo yung in-invest mo, pero pati yung pera, hindi mo na maibabalik yun. Sa panahon ngayon guys, ang hirap kumita ng pera. So ako, I'm just very thankful na first time pong pumasok sa dating site, and I am very happy. And until now guys, we're celebrating our 6 months mansari, and 3 months after ng aming LDR is he visited me here in the Philippines to attend to my birthday. O, di ba English yun? So, yun na, I'm very thankful. And, akala ko nung una, scammer, of course. Yung feeling niya rin sa akin. He feels something that I am a scammer, but I'm not because I have a YouTube channel. I have my Facebook. And guys, that time, I said na parang 50-50 pa siyang may doubt sa akin. So, sinend ko sa kanya yung link ng aking YouTube channel and ng aking Facebook. So, I'm not a scammer. And I found out na hindi naman talaga siya scammer guys. Even from the start, feelings ko lang yun. I think, pareho naman tayo ng mga feelings. Yung feelings niya rin for me na baka scammer ako. Kasi, to the point talaga na, yung una kami nag-usap is, shinare ko yung love story ko kasi that time, very fresh pa na naging widow ako guys. And he think that I'm a scammer. I'm a very good dramatic scammer. Diba, Wink? So,
But of course, ano lang yun, okay lang yun. I think ano lang yun normal lang yun na mag maka-feel talaga siya na maybe I'm a scammer. Of course, na-feel ko rin naman sa kanya kasi nga hindi niyo pa kilala yung isa't isa. Nag-ano pa lang kayo getting to know each other pa lang, ganun, di ba? Pero, yeah, he's very okay. And now, guys, like what I said sa past video ko, whatever I have now is all from him, especially this one. As you can see, guys, before last year, yung mga videos ko, I'm doing live streamer on YouTube, guys. Nakita niyo yung background ko, different na from now. So, yeah, this is my room. And I'm the one who decorated this one. So, not yet finished. So, guys, yun lang. Thankful ako kasi nga first time kong pumunta ng dating site. And, yeah, I'm very happy. And also, ingat lang tayo, guys. Doon sa mga scammers na yan, enjoy nila yung mga buhay nyo, no? So, ang dami taga mga scammers, guys. Kahit manood ka ng, especially ako talaga, sinasabi ko dyan, I'm a big fan of catfish. Oh my God. Nakakaloka lang. Kasi mga binibiktima nila is yung mga matatanda. Yung alam nila na nauutot-utot nila. Kaya nga ako nagtataka, guys, bakit kailangan pa talagang, alam mo yun, bakit from the start na hindi kayo hingi na mag-video call tayo para hindi na kayo ma-scam? Kasi pag sa first time pa lang na dinecline nila yung request mo na mag-video call kayo, guys, think about it. Sila yung mga scammer. Kasi nga yung mga taong alam ko, may marami pa rin namang mga seryoso. Kaya nga ikaramihan ng mga tao is pumunta ng mga dating site because to meet their future partners. But, you know, sad to say rin talaga na marami nabibiktima. Marami mga scammer na pumasok na mga dating site, marami ring nagiging biktima. So, ingat na lang tayo. And wag tayong, alam mo yun, dapat tayo nagiging, basta hindi ko nga maintindihan bakit yung iba maabot pa ng mga kalaki-laking pera na binibigay nila after na nalaman nila na scammer pala yun. Sa umpisa pa lang, guys, na alam mo yun, sa umpisa pa lang talaga na mag-usap kayo, sabihin mo na agad mag-video call tayo. Ganon, video call, show me your surroundings, ganyan. Kasi that's what happened to me, to my wink-wink. When I called him, yeah, he answered my call, and then he showed me the room tour, di ba, house tour, yeah, ganyan. So, of course, thankful ako kasi nga hindi ako naging biktima. Pero doon sa mga nabiktima, ingat kayo palagi kasi sa mga ganon. So, yun lang, guys. Hindi ibig sabihin na pumunta ka ng dating site, safe ka na doon sa mga scammers. No, napakarami pa rin scammers, guys. And of course, ang dami-dami naman mga dating site. Ang dami talagang dating site. Hindi lang naman Christian Filipina or Filipino Cupid or what. Marami. Pero ako talaga, guys, lagi ko talagang masasabi ko lang sa inyo na talagang try nyo ang Christian Filipina. So, ilalagay ko yun, guys, always sa aking description ang Christian Filipina kasi doon ko na meet yung aking wink-wink. So, try nyo, guys, mag-log in, create kayo ng profile sa Christian Filipina para naman sa lahat ng mga nag-ahanap dyan ng mga AFAM, ng mga foreigners, ay nakakita na rin kayo, guys. So, that's all. Thank you for watching and see you to my next vlog. Hello, Wink. I love you.